DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. At saan mong pong panig na mundo naroroon ng mga Pilipino, magandang umaga Pilipinas. September 11, 2025, ngayon po ay Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, higit sa 28 billion pesos na infra loan ng Pilipinas sa South Korea hindi tuloy dahil sa isyu ng korupsyon. Pero sabi ho ng Department of Finance, walang ganyang kwento o walang ganyang loan. DPWH humirit ng Immigration Lookout Bulletin laban kay dating DPWH Secretary Bunoan at iba pang mga nasasangkot sa flood control scam. Mag-asawang Diskaya hindi qualified na maging state witness, kakasuhan pa ng plunder. Mga kongresista solid ang suporta kay Speaker Romualdez. Pagpapalit sa liderato, ibinasura. Engineer Bryce Hernandez nailipat na sa Pasay City Jail. LPA magpapaulan sa Luzon ngayong araw. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, magdadala ng malakas na buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ang low pressure area na nasa Polillo Island sa Quezon, maaari itong magresulta ng mga pagbaha. Ayon sa Pag-asa, sanib puwersa ang LPA at ang Easterlies na magdudulot ng kalat-kalat ng mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region, gayon din sa Metro Manila ngayong umaga. Sinabi ng Pag-asa na 2 pang LPA ang binabantayan sa labas ng PAR, isa rito posibleng pumasok sa bansa bukas. Kung magiging tropical depression ang naturang LPA, tatawagin ito sa pangalang Mirasol. Ang nasabing weather disturbance ay inaasahan tatawid sa Philippine Sea. Makakaapekto sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao bago lumipat patungo ng Southern Tagalog sa unang bahagi ng susunod na linggo. Nilipat na kagabi ang dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Center sa Campo Crame papuntang Pasay City Jail. Ito matapos siyang ipakontempt ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa pagsisinungaling umano sa ilalim ng panunumpa kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Bandang alas 8:50 ng gabi sinagawang paglilipat kung saan nakasuot pa ng bulletproof vest. Itong si Hernandez sinamahan ng Senate Sergeant at Arms, PSPG at BJMP personnel. Hindi naman agad na inihalibilo sa iba pang mga preso si Hernandez, mananatili siyang nakahiwalay sa loob ng 1 linggo. Ayon sa kanyang abogado, ang hakbang na ito ng Senado ay highly suspect at tila retaliatory laban naman sa kanilang kliyente. Makikipagsiksikan sa mahigit 700 presong nakapiit sa Pasay City Jail ang dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Hernandez. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Jail Superintendent Jerex Bostinera
Spokesperson ng BJMP, walang hiwalay na kwarto para kay Hernandez, isasama lang din siya sa iba pang mga bilanggo. Tama po sir, kasi meron na akong nasa higit 800 na nakakulong ho dito. Higit 900 pa lang nakakulong dito. At ang ilaman ho ng isang selda ay nasa 70. Ideal ho kasi ito for, maliit lang ho less than 10 lang ho ang isang selda. Kaya lang marami ho talaga nakakulong at luma na rin ho yung pasilidad. Kaya ganun ho karami ang tansyadong makakasama niya ho. Pareho lang din na niya ang magiging visiting hours nito at maaari siyang dalawin ang kanyang abogado, doktor at spiritual advisor anumang oras. Habang mula Martes hanggang Biyernes naman ang schedule ng dalaw para sa mga immediate family. Nagkainitan ang ilang senador sa desisyong ilipat sa Pasay City Jail si dating Public Works First District Assistant Engineer Bryce Hernandez mula sa PNP Custodial Facility. Nanindigan sina Senador Rodanto Marcoleta at Senador Ronald Bato de la Rosa dapat i-detain sa Senado si Hernandez dahil hindi dapat pumayag ang Senado na masunod ang gusto ng Kamara na mailipat ito ng kustodiya. Iginiti de la Rosa, natatakot lamang ang mga congressmen sa sarili nilang gawain. Sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Geraldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Masama din ang loob ni Senador Marcoleta dahil hindi man lamang sila nakonsulta sa nasabing hakbang gayong sila ang nag-contempt kay Hernandez noong siya ay chairman ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes. Sagot naman ni Senate President Tito Sen, hindi na siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee nang tumawag sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. When the Speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we are the really elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson, yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was still ng House. under the legal custody. Matapos naman ang pagtatalo sa sesyon ng Mayoría at Minoría, nagmosyon si Senador Jingo Estrada na ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail. Pinagundahan naman ito ni Senate Majority Leader Mig Zubiri at walang tumutol, kaya't na agad na inoprobahan ni Senate President Tito Soto. Nananawagan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang chairman na ganyan din ang CEO na si Alejandro Tenco na mas mahigpit na regulasyon na lamang ang ipatupad sa online gaming sa halip na total ban. Dahil lalo lamang dadamian niya ang mga iligal na operasyon at mababawasan pangkita ng pamahalaan kung tuluyan itong ipagbabawal. Sa ginanap na forum sa Newport World Resort sa Pasay, sinabi ni Chairman Tenco na ang reforma ng PAGCOR kabilang pagpababa ng license fee rates ay nagbunsod ng mabilis na paglago ng electronic gaming mula 58.16% o 58.16 billion pesos noong 2023 umakyat ito ng 154.51 billion pesos sa gross gaming revenue ng electronic games noong 2024. Halos kalahati ito ng 372 billion pesos ng kabuuan GRR ng buong industriya. Sa unang 6 na buwan naman ng 2025, pumalo na sa 114.83 billion pesos, mas mataas kaysa sa kita sa mga land-based casino at nag-angat ng kabuuang revenue ng PAGCOR sa 59 billion pesos. Binigyan din ni Chairman Tenco na nagpapatupad rin ang PAGCOR ng mga reforma gaya ng paghihiwalay ng regulatory at operational functions ng ahensya, mas mahigpit na patakaran sa advertising, mas matibay na pananggalang para sa responsible gaming at ang nalalapit na paglulunsad ng 24/7 helpline. Bukod dito, gumagamit na rin ang PAGCOR ng digital tools tulad ng PAGCOR Guarantee Portal at AI-driven monitoring system para palakasin ang transparency at compliance ng mga operator.
Magandang umaga, Pilipinas! Manyakis na bodybuilding coach sa Baguio inireklamo ng isang babaeng bodybuilder dahil sa mga lalaswang gawain. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat Romy. Inireklamo ng isang babaeng bodybuilder ang isang manyakis na bodybuilding coach matapos na hawakan nito ang maselang bahagi ng kanyang katawan sa Baguio City. Batay sa resolusyon ng Baguio Prosecutor's Office, ang complainant ay unang inalok umano noong September 2024 ng bodybuilding coach na maging coach at sasanayin siya sa kanyang bodybuilding. Noong October 2024, binili umano ng coach ang complainant na kung wala siyang pabayad sa kanyang coaching fee, ay magka-cardio exercise sila kapalit ang sex. Pagkatapos sa manalo ang biktima ng second place sa bodybuilding competition noong January 2025, inalok umano ng coach ng diet program at workouts. At dahil normal sa bodybuilding ang pagsasagawa ng body checking, dito sinamantala umano ng manyakis na coach ang pagkakataon sa biktima na nakasuot lamang ng sports bra at underwear sa dressing room ng bodybuilding gym dito sa lungsod. Noong May 2025, sinabi umano ng suspect sa biktima na mag-sponsor ng kanyang supplements kapalit ang sex, subalit hindi ito sineryoso ng biktima. At noong kalagitnaan ng Mayo 2025, sinabihan umano ng coach ang biktima na kailangan muli ang body check para makita ang kanyang bodybuilding development. Subalit gagawin nila ito sa isang hotel. Pumayag ang biktima at sa loob ng hotel room ay pinahubad siya ng coach at pinahila ng langis ang kanyang katawan. Subalit ito ay pumalag hanggang lumantad ang kanyang dibdib at doon pinisil umano ng manyakis na coach ang kanyang nipples at tumawa. Sinuntok ng biktima ang coach at mabilis na nagbihis at nang alis na ito ay sinabihan siya ng coach na makikipagtalik ito sa ibang babae. At nang naghihintay siya ng taxi sa labas ng hotel, nag-text muli ang coach at pinababalik siya, subalit hindi na ito pumayag at umalis na lamang ito. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lintik na coach yun. Magandang umaga, Pilipinas! Manyak ha? Hindi ba nakontento na sa mga paunang biro-biro niya? Hindi, pero hindi biro yun eh. Ay, piskal, tuluyan mo yan ha. Baka parang yung Indian National dito sa Tangig. Wala pang desisyon si piskal, pero mantakin mo, sabi niya dapat mahawakan ka muna sa pribadong pag-aari mo bago maituring na yan isang kalaswaan o acts of lasciviousness. Kung mga himas-himas lang, mga hawak-hawak lang, hindi na. Piskal, para kang walang kapatid o nababae, Para wala kang nanay, Mas ba't mo pinapaboran porket mayaman yung Bombay na yan? Binigyang pagkilala naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez si Dr. A. Christine Clarice Tunin Escueta ng Visayas State University sa Baybay, Leyte na nagtapos ng postdoctoral fellowship sa Harvard Medical School na isa ngayong inspirasyon ng mga kabataan sa Leyte. Si Dr. Tunin Escueta ang kauna-unahang miyembro ng Visayas State University faculty na nakapagtapos sa Harvard Postdoctoral Fellowship. Siya ay nagsaliksik kaugnay ng development ng anti-glycan monoclonal antibodies sa Beth Israel Diaconess Medical Center sa Harvard Medical School. Ang anti-glycan monoclonal antibodies ay may malawak na gamit sa medisina, pananaliksik, biotechnology, kabilang ang diagnosis at paggagamot ng iba't ibang masakit ng kanser. Pinasalamatan ni Speaker Romualdez si Dr. Tunin Escueta sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman sa larangan ng agahagam sa kabataan ng Eastern Visayas at bumisita sa kanyang tanggapan sa House of Representatives. Ayon sa Speaker, si Dr. Tunin Escueta ay tunay na isang bagong Pilipino, dalubhasa, naglilingkod sa bayan, nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kabataan na pangarapin ang agham at itaguyod ang kaunlaran sa bansa. Sinabi ng Speaker na ang pagbabalik ni Dr. Tunin Escueta sa bansa ay kaakibat ng mga programa ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang research and development, pasiglahin ang STEM education at magbigay ng mas maraming insentibo sa mga Filipino scientists sa ibang bansa upang bumalik na
ng Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Isa pang good news sa abante sa round of 16 ng Pinay tennis player na si Alex Ayala matapos pataubin ang French player na si Yasmin Mansuri sa Sao Paulo Open sa Brazil. Sa score na 6-0, 6-2, maganda ang naging panimula ng laro ni Alex Ayala. Tila dala pa rin ng Pinay tennis player ang momentum ng kanyang pagkakapanalo laban naman kay Pana Obardi ng Guadalajara kung saan nasukit niya ang kampyonato. Susunod na haharapin ni Ayala ang world number 188 na si Julia Reyra ng Argentina. Uy, si Alex Ayala hindi ho anak ni Nicole Ayala, ha? Ang dami kasing mga memes na lumalabas eh. Good morning, Ate Nicole. Oy mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunod daw ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't papahirapan ang self-concern pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 21 na makalipas ang alas 4 ng umaga. 68-year-old na lola nalunod sa ilog ng San Nicolas, Pangasinan. Dito na ng balita mula kay Freddy Fardo, Aris 38, Masantos siya kabasan, itsugamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabasan, Kuyang Angel. Nagresponde ang PNP kasamang MDRRMO sa reported drowning incident alas 2 ng hapon sa Ambayawan River sa Barangay San Rafael West, San Nicolas, Pangasinan, kung saan ang biktima ay kinilalang si Adelita Mejia at batay sa ulat ni OIC Chief of Police Captain George Banayos na pag-alaman nila kay Mrs. Elmira Mejia Valdez, kapatid ng nasawi, na alas 10 ng umaga ay umalis ang kanilang tahanan ng biktima na magtutungo sa isa pa nilang kapatid sa kabilang ibayo ng ilog na nakagawian na nito na tumatawid ng ilog. Subalit alas 2 na ng hapon ay hindi pa ito nakakabalik, kaya humingi na siya ng tulong sa kanilang mga kamag-anakan at nakasalubong naman nila itong mga kabataan na nanghahunting ng ibon at sinasabi nga na nakakita sila ng bangkay ng babae sa gilid ng ilog. Sa postmortem examination na sinagawa sa Rural Health Unit, pagkalunod ang ikinasuwi ng biktima na nakalaga kayon sa isang purinarya sa bayan ng San Nicolas. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! 422, handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na! May chance kang manalo ng 300,000 pesos o 600,000 pesos o kaya 1 million pesos plus free concert pa. September 20 yan sa Sabado, alas 2 ng hapon with live performances ng 1621, John Rex, Yara, Laika, Guy Narod, at meron pang mapapremyo sa mga swerteng manunod, ha? Kaya tara na sa ulit Chatter, September 20, alas 2 ng hapon. ACS Millones, Grand Draw na. Umapila ang isang alumnos ng University of the Philippines sa Los Baños, Laguna na ideklara bilang persona non grata ang kasalukuyang Director General ng International Rice Research Institute o IRI. Sa liham ng retired PhilRice executive na si Dr. Santiago Obien, ipinahig nito na mariin ang kanyang pagkakadismaya sa naging hakbang at desisyon ng kasalukuyang Director General ng IRI sa umano'y kabaligtaran ng respeto at pagkakaisang itinatag ng mga naunang Director General ng institusyon. Ang tinutukoy po dito ay si Director General Ibon Pinto. Partikular na tinukoy na Santiago ang hindi magandang pagtrato at condescension ng mga opisyal ng UPLB at UP na nagdulot ng matinding pagkabigo at pagkadismaya sa mga alumni at katuwang nito ay mga katuwang nitong organisasyon. Ayon kay Obien, ang inasal ng kasalukuyang Director General ng IRI ay may tuturing na paglapastangan sa values na pinapahalagahan ng institusyon. Dahil dito naniniwala si Dr. Obien na magiging maayos lamang ang IRI sa UPLB campus kung pamumunuan ito ng isang bagong Director General.
Umapila rin si Dr. Obien sa IRI Board of Trustees, international partners at na universidad. Seryosong tugunan ng issue, silipin ang epekto at ang klase ng pamumuno ng kasalukuyang Director General ng IRI. Hindi tinukoy ng kalihim kung sino yung kanyang pinatutungkulan na Director General. Pero ang kasalukuyan ngang namumuno ay si Dr. Ibon Pinto. Ayan ha. Si Dr. Ibon Pinto kasi sinasabing malapit kay Bill Gates. Ano ha? At sinasabing si Bill Gates naman nagbabalak na magbuhos ng malaking resources sa South Africa. At kapag nangyari yun, binabalak nilang ilipat na doon ang IRI. Wala pang inilalabas na pahayag si Director General Pinto kaugnay ng naturang usapin. Hindi po siya Pinay, ha? African ba si Dr. Ibon Pinto? Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho Italian sa germs sa katawan nila? Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, I challenge you. So, kaya naman ito po recommended nga ng Philippine Nurses Association. Kaya challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At muli, handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na. May chance kang manalo ng 300,000 pesos or 600,000 pesos or 1 million pesos plus free concert pa. September 20 yan, Sabado, alas 2 ng hapon with live performances ng 1621, John Rex, Yara at Laika Gainarod. Meron pa premyo sa mga swerteng manunood. Kaya tara na sa Olive Chatter, September 20, alas 2 ng hapon, ACS Millones, Grand Draw na. Maganda umaga, Pilipinas! Isang malayong isla sa Basilan Province nabiyayaan ng concrete highway at solar street light mula sa MPW WARM na labis na ikinagalak naman ng mga residente. Saang lugar yan? Alamin natin mula kay Jun Dimakuntang Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Isang malayong isla ng Mananggal na sakop ng bayan ng Haji Mutamad, Basilan Province, sa unang pagkakataon ay nakaranas ang mga residente ng sementadong kalsada sa tanang buhay nila. Sa impormasyon mula sa MPW BARM Information Office, isa lamang umano itong simpleng proyektong nakapagdulot ng malaking kaginhawaan sa mga residente na sa matagal ng panahon ay nagtitiis sa maputik at mabuhanging kalsada na lumulubog ang mga gulong ng karitong panghakot nila ng tubig mula sa malayong lugar. Sa pahayag na isa sa mga residente na si Imran Bail, ngayong may concrete highway na sila, kahit anong oras ay madali na lamang umano para sa kanila ang makapag-ikot sa buong isla, lalo na sa paghakot ng potable water. Kahit sa gabi ay maliwanag na rin umano sa isla dahil sa may kaakibat na solar street lights ang concrete highway. Ang infra projects na ito ay inisyatibo ni MPW Minister Architect Ed Guerra na 100% namang inimplementa ni Basilan District Engineer Kasim Hasanin. Ang Minister of Public Works ng BARM sa pamamagitan ng patuloy na pagkipag-ugnayan sa mga LGUs ay tuloy-tuloy lang sa implementasyon ng mga napapanahong infra projects sa buong BARM region, partikular sa mga malalayong isla ng Basulta na ngayon walang mapaglagyan sa tuwa ang mga residente at ramdam umano nila ang pagkalinga sa mga biyayang iniimplementa ng Bangsamoro government. Mula sa Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! So, Grand John, maraming salamat. Ay, magandang umaga din po sa mga magsasaka, mga magdidiyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ha. Pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material ng mga variants na yan ay nanggaling din po sa ani ng mga magsasaka.
Sabi nga po ni Dr. Helitan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino, sa ating mga magsasaka, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap ni Dr. Helentan, atin pong tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Lumobo ng 2.9 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong July 2025. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, ito na ang pinakamataas na bilang ng mga tambay. Sa pool ng maupo sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos. Katubas ito ng 5.3 unemployment rate. Mas mataas kumpara sa 4.7 unemployment rate o 1.95 million Pilipinos na walang trabahong naitala noong July ng 2024. Samantala naitala naman sa 14.8% ang underemployment o bilang ng mga Pilipinong may trabaho pero naghahanap pa rin ng ibang pagkakakitaan. Hindi naman ho talaga po pwede na isang trabaho lang. Kinakailangan talaga kung gusto mong umangat, dumoble ka ng kayod. Mga Pinoy naman kahit na ho sa ibang bansa, di ba? Bukod doon sa kanilang regular na kontrata, basta't may pagkakataon, sa-sideline ho yan. Kaya lang, wag naman yung gagayahin yung ibang mga Pinoy dito sa Pilipinas. Sa regular na araw ay engineer ng DPWH. Pero kinagabihan, casino player. Ibang sideline naman yun. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpapalabas ng Department of Education ng bagong guidelines sa pagbabayad ng overtime ng mga pampublikong guro na isa manong hakbang upang matiyak na makatatanggap ng angkop na kabayaran ang mga teacher kapalit ng kanilang sakripisyo at paglilingkod sa bayan. Ayon kay Romualdez, matagal nang hiling ito ng mga guro na mabigyan ng kaukulang kompensasyon para sa sobrang oras ng pagtatrabaho. Mas naging makabuluhan umano ang hakbang na ito ng DepEd lalo pat ipinagdiriwang ang 2025 National Teachers Month. Sinabi po ng Speaker, hindi matatawaran ang papel na ginagampanan ng mga guro bilang pangalawang magulang ng ating mga anak at tagahubog ng kamalayan. Kadalasan ay higit pa sa ilang regular na oras ang ginugugol sa pagtatrabaho. Magampanan lamang ang tungkulin na ilabas ang talino at talento ng mga mag-aral. Binigyan din pa ng kinatawan mula sa Leyte na ang bagong patakaran ay patunay ng pangako ng Pangulong Bongbong Marcos na pangangalagaan ng mga guro sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ayon sa pinuno ng Kamara, bagamat ang pagtuturo ay isang bukasyon na hindi matutumbasan, malaking hakbang ang bagong polisiya ng DepEd sa pagbibigay ng halaga sa sakripisyo ng ating mga teacher. Ayan, kaya sa ating pong mga teacher, ingat ho kayo ha. Samantala, si Sara Diskaya daw tila hindi happy sa panggagaya sa kanya ni Bitoy. Pero magkahawig sila, no ha? Alamin natin na detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, balitang-balita na hindi nagustuhan ng negosyanteng si Sara Diskaya ang panggagaya o pang-i-spoop nitong si Bitoy o si Michael B sa kanyang karakter. Well, kasi sa Bubble Gang sa Sunday ay talaga namang ngayon pa lang ay inaabangan ng mga tao, Kuya Angel, kung paano ipoportray ni Bitoy si Sheila Dismaya na tumutukoy sa pagkatao naman nitong si Sara Diskaya na masyadong kontrobersyal sa mga issue ngayon na kinaharap ng graft and corruption. Hearing ongoing. Yan. Soon. Bubble Gang 30. Yan. Post ng gang mainstay na si Paolo Contis sa kanyang Instagram account kamakailan. Well, hindi nga daw nagustuhan ni Sara ang panggagaya nitong si Michael D dahil piling nito ay pinaglalaruan siya. Wala pa namang tahasang sinasabi na ganon na tinutukoy nga, nagalit nga itong si Sara kay Bitoy. Pero sa totoo lang, aabangan, tututukan ang Bubble Gang sa Sunday. Dahil lalabas na, mapapanood na si Sheila Dismaya.
Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Magandang umaga, Pilipinas! Pero ang galing talaga mag-impersonate itong si Bitoy, ano ha? Yan ang born comedian. Sige, magbaon ho kayo ng proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Sa naman pong mga lakad natin ngayong araw nito, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Ha? Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pinuri naman ang mga kongresista si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa epektibong pagpapatupad ng mga programa at mahusay na paggamit ng pondo ng DSWD. Sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations para sa panukalang budget ng DSWD sa 2026, sinabi ni Bulacan 6th District Representative Salvador Ador Pleito, saludo siya sa trabaho ni Gatchalian, lalo na sa paghahatid ng tulong sa mga kababayan nating naging biktima ng kalamidad. Ayon kay Pleito, ang mabilis na pagtugon ng DSWD sa panahon ng sakuna at krisis, ganyan din ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa nito tulad ng 4Ps at Sustainable Familia Livelihood Program at sa pag-unlad ng limpunan ay dapat lamang talagang papurihan. I-congratulate Secretary Rex Gatchalian sa kanilang maagap na pagpreposition ng mga DSWD relief goods sa mga areas na nadadaanan ng bagyo. At maayos at mechanize na ang kanilang repacking. Tunay po na kahangahang ito, Secretary, mabilis at napagtugon ng ating pamahalaan. Kaya congratulations po sa inyong lahat. Gusto ko lang itanong, Secretary. Aga, Pilipinas! 37 makalipas ang alas 4 ng umaga, gumugol na ng isang araw o isang buong araw sa kulungan si dating Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra matapos na magdesisyon ang Korte Suprema ng Thailand hindi maituturing na bahagi ng sentensya laban sa kanya ang kanyang 7 buwang pananatili sa ospital. Nadiskubre kasi ng Korte na illegal ang kanyang pagkaka-admit sa VIP ward sa loob ng 6 na buwan ng isang ospital dahil hindi naman seryoso ang kanyang karamdaman at may minor surgery lamang na isinagawa sa kanya. Matatanda ang binaba sa 1 taon ang pagkakabilanggo mula sa 8 taon na ipinataw kay Thaksin Shinawatra. Parusa ito sa kasong corruption at abuse of power. Nasunog naman ang bahay ng asawa ng dating Prime Minister na si Jalanat Kanal matapos na silaban ng mga nagpoprotestang galit na Janse ang kanilang bahay, pati ng iba pang mga gusani ng gobyerno at bahay ng ilang politiko sa Nepal. Sumiklap ang matinding kaguluhan dahil sa protesta laban sa korupsyon at social media ban. Mula sa mapayapang kilos protesta, nauwi ito sa karahasan nang lusubin ng mga nagpoprotesta ang parliament at sunugin ang Singha Durbar. Bumaba rin sa pwesto sa Nepal si Prime Minister KP Sharma Oli matapos ang paglala ng mga kilos protesta. Sa pinakahuling ulat ng Health Ministry ng Nepal, umabot na sa 25 nasasawi sa mga protesters at meron namang 633 ang sugatan. Logistic personnel ng MDRRMO na nagnakaw ng insecticide arestado. Bakit naman nagnakaw ng insecticide? Alamin natin mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Arestado ng mga tauhan ng Special Manila Reaction Team o SMART ng Manila City Hall ang 2 lalaki na sa Intramuros, Manila kaugnay sa kasong qualified theft at paglabag sa anti-fencing law. Kinilala ang mga suspect na sina Lorenzo Barlam, 24 anyos,
empleyado ng MDRRMO at residente ng Tondo, at isang Danilo Albaladejo na isang technician at residente naman ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa reklamo ni Michael Cruz, ang logistic officer ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Development Office, natuklasan niyang nawawala ang isang kahon na naglalaman ng 12 bote ng residual insecticide na nagkakalaga ng 150,000 piso mula sa Delpan Evacuation Building sa Binondo. Nagbigay rin umano ng impormasyon ang complainant tigil sa planong bentahan ng mga nawawalang gamit sa sinagawang operasyon na aktual si Barlam na iaabot ang kahon ng insecticide kay Albaladejo kapalit ng pera na umabot sa 140,000 pesos. Dahil dito, agad silang inaresto ng mga otoridad. Na-recover mula sa mga suspect ang kahon ng insecticide at 104 na piraso ng tig 1,000 piso. Inahanda na ngayon ang kasong isasampa sa Manila Prosecutor's Office laban dito sa natural mga suspect. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Tuloy naman ang pagbabantay ni Senator Bongo, Vice Chairman ng Senate Committee on Health, para matiyak na mabibigyan ng prioridad ang kalusugan ng bawat Pilipino at mayangat ang healthcare system sa bansa. Itong tiniyag ni Go sa sesyon ng Senado matapos na balasahin magkaroon ng bagong liderato ang iba't ibang mga komite dyan sa mataas na kapulungan. Ayon kay Senator Go, hindi kailanman maapektuhan ng politika ang kanyang malasakit at advokasya para sa kalusugan. Iginit pa ng Senador, walang pinipiling political color ang pagmamalasakit at kahit sinong Pinoy ay pwedeng tamaan din ng karamdaman anumang oras. Sa kanyang pamumuno bilang chair ng Health Committee, ilang malalaking mga programang naisulong at naisabatas. Kabilang dito malasakit centers na lampas na sa 17 milyong Pinoy ang natulungan. Ito naman ang nakikitang dahilan ni Senator Go kaya't nakamit niya ang makasaysayang 27 million votes noong nakaraang eleksyon. Lalaki patay matapos na pagbabarilin ng hindi kilalang mga sospek sa bayan ng Merida, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, mangupay nga agad Jimmy. Isang lalaki patay matapos pagbabarilin hindi kilalang sospek sa bayan ng Merida, Leyte. Kilala ng PNP ang biktima si alias Russell na sa 8 taong gulang, residente ng Barangay Canbantog, Merida. Nangyari ang insidente alas 2:10 ng umaga sa Barangay Canbantog sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay habang nasa harap ng kanyang bahay ng pagbabaril na hindi kilalang sospek tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan at sa ulo dahil ng agarang pagkamatay. Pagkatapos ng insidente ang sospek ay tumakas sa hindi pa matukoy na lugar. Nabatid ng mga 15 kilometro ang layo ng lugar sa krimen mula sa police station at mabundok na barangay. Nakumpiska ng kapulisan sa crime scene ang madaming basyo ng bala ng baril at sa ngayon inimbestigahan ng kapulisan ang insidente. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Upang makatulong sa pagbili ng pang-maintenance na gamot, tinihay naman ni Senator Loren Legarda ang Senate Bill No. 164 or an act providing monthly maintenance medication support for senior citizen na naglalayong bigyan ng mga senior citizen ng 1,000 piso na pambili ng gamot kada buwan. Sinabi ng mambabatas, tulong natin ito sa mga senior citizen na may iniindang mga karamdamang habang sila'y tumatanda. Sinabi pa niya na ang pagpapatupad ng ating mandato ay para tiyakin na magkaroon ng access at sa murang pagpapagamot para manatiling mabuti ang kanilang kalusugan. Kaya tayong kay Legarda na siyang pangunahing maigdade ng Expanded Senior Citizens Act of 2010, hindi sapat yung discount lamang ang ibinibigay sa ilang mga senior citizen. Sa ilalim ng naturang panukalang batas, bibigyan ng maintenance medication support card ang kada senior citizen na hindi pwedeng ipasa sa iba o kaya ipagpalit sa pera. Magkakaroon lamang ng card ang mga senior citizen kung ang kanilang reseta ay ibibigay sa nakaraang 6 na buwan. Ang pandaraya ay lalapatan naman ng kaukulang parusa ng naaayon sa batas. Sinabi ni Legarda na ito'y pagbibigay pugay sa mga nauna sa atin sa naglatang ng daan upang tayo po ay umunlad.
44 na makalipas ang alas 4 ng umaga, Northern Samar, Congressman Edwin Ongchuan inatasan ng NGCP na aksyonan ang problema ng brownout sa lalawigan. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34, Jane Maybuntag. Inatasan ni Northern Samar Second si Congressman Edwin Ongchuan sa ginanap na House Committee on Energy hearing ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines na aksyonan ng sitwasyon ng elektrisidad sa Northern Samar sa patuloy na nararanasang brownout na lubhang nakakaapekto sa ekonomiya at sitwasyon ng mga residente sa probinsya. Ito pa rin ang isa sa pangunahing problema ng mga residente sa lalawigan at matagal na itong reklamo lalo pat maraming mga appliances ang nasisira. Pinapadali na rin ng congressman ang proyekto ng Calbayog San Isidro Allen Transmission Line kung saan ito ang magiging alternatibo na pamamaraan na mabawasan ang brownout at makapagbigay ng supisyente o sapat na supply ng kuryente sa buong lalawigan. Sa kasalukuyan, ayon sa NGCP, nasa 92% nang natapos sa proyekto. Ipinaabot rin ng congressman sa NGCP ang ilang mga concerns sa elektrisidad kabilang ditang estado ng Lawaan-Lawang Substation at NGCP 69 kV transmission line na nagbibigay ng serbisyo sa mga bayan ng Mapanas sa pangalawang distrito ng lalawigan at sa katabing mga bayan dahil sa taas ng demand ng kuryente sa nasabing mga lugar. Ipinaabot rin ng opisyal ang kasalukuyang sitwasyon ng mga island municipalities kung saan patuloy na nakadepende sa limitadong generator sets ng Napocor lalo pat kabilang ang mga ito sa mga dinarayo ng mga turista. Kaugnay nito ay sinabi ng energy sectors at kanilang mga attached agencies na magbibigay ng update sa nasabing mga proyekto. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po naman sa Japan. Walang pagbabagong magaganap sa liderato ng Kamara na nanatili pa rin ang suporta kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng iba't ibang partido politikal ayon kay Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega de Pifa. Sinabi ni Romualdez na walang change of leadership pa kasunod ng mga ugong ng sinasabing palitan ng liderato. Dumalo sa naturang pagtitipon ng mga lider ng Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Federal ng Pilipinas, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at Party List Foundation Incorporated. Nang tanawin kung ito ay may tuturing na panibagong pahayag ng suporta para kay Speaker, binigyan din ni Ortega sapat na ang mga pagkilos at larawang ipinakita ng pagkakaisa ng Kamara. Sinabi ng kongresista na the photo will speak for itself pa. At kitang-kita na ang ng mga tao ng sumusuporta para kay Speaker Romualdez, pati na ng mga party leaders. Itinanggi din ng Deputy Speaker ang spekulasyon ng hidwaan sa loob na at muling iginiit malinaw na walang pagbabago sa pamunuan. Kasi ang sinasabing nagtutulak daw po ng pagpapalit ng liderato dyan po sa House of Representatives ay isang taga-norte na kongresista din. Ano, ha? Kaya antabayanan po natin ang mga developments ngayong araw na ito. Iniling naman ni Public Works Secretary Vince Dizon sa Department of Justice na maglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban kay dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Sa gitna ito na nagpapatuloy pa rin investigasyon kaugnay ng anomalyang flood control project ng pamahalaan. Ayon kay Bunuan, ipinalalagay din ni Dizon sa ILBO sina Candaba, Pampanga Mayor Jean Orene Maglangke at ang mga opisyal ng MBB Global Properties Corporation. Lain lamang ng ILBO na mabantayan ang paglabas sa bansa ng mga nabanggit na individual habang iniimbestigahan ng mga ghosts at sa mga substandard flood control projects. Ayon kay Dizon, tugon ito sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na papanagutin ang lahat ng mga posibleng sakot sa korupsyon at mga maanumalyang proyekto. Samantala, iginit naman ang pinuno ng House Infra Committee na si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon hindi karapat-dapat na maging state witness ang mag-asawang kontratistang sina Curly at Sara Diskaya na nasa sentro ng anomalyang flood control. Imbis na isama ang mga Diskaya sa Witness Protection Program ng Department of Justice, sinabi ni Redon, mas dapat silang kasuhan ng plunder o kaya ng corruption of public officials.
Naniniwala ang kongresista na sa naging pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto na nais lamang ng mag-asawang Diskaya na maging state witness upang makaligtas sa asunto laban sa mga opisyal ng gobyerno na umano'y kanilang binayaran ng bilyon-bilyong kickbacks mula sa mga flood control project. Matatandaan tinalo ni Soto si Sara Diskaya sa mayoralty race ng Pasig noong nakaraang eleksyon. Ayon naman kay Ridoon, sapat na ang mga questionableng apidabit ng mag-asawa para hindi sila bigyan ng proteksyon bilang state witness. Maaari manong maharap pa sa kasong plunder, isang non-bailable offense. Na ang parusa ay habang buhay na pagkakakulong ang mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly Diskaya at Sara Diskaya dahil sa kanilang pag-amin sa kanilang testimonya sa Kongreso kaugnay ng mga anomalya sa flood control project. Ayon naman ito kay Batangas 2nd District Representative Gerbil Jinky Betrix Luistro. Sa pagdinig ng House Info Committee nitong Martes, kinumpirma ni Luistro kay Diskaya ang laman ng affidavit nito na may petsang Setyembre 6 at unang isinumite sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang dokumento na nagdaan ng mag-asawang Diskaya ay nagbabanggit ng mga mambabatas at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na manay sangkot sa kickback. Una rito ay ginit ni Diskaya na lahat ng kanilang mga proyekto ay nakuha sa pamamagitan ng public bidding. Ngunit ang igiit ni Luistro, inamin din niyang naiintindihan niya magiging epekto ng kanilang affidavit. Binanggit ni Luistro na sa pamamagitan ng paglalahad kung paano dumaloy ang pondo sa mga irregular na proyekto, mistulang umamin si Diskaya na nagkasala ng plunder. Magandang umaga, Pilipinas! Iba naman ang binabalak na reklamo ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Kasama na natin ngayon si Attorney Ariel Inton. Attorney Inton, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Angel. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, ano naman ho yung binabalak ho ninyong isang pang reklamo? Kaugnay po nitong paghahabol natin sa mga ghost flood control project. Mamaya po, 1:00 ng hapon, ay magtutungo po ang inyong lingkod, ang grupo namin, LCSP, ilang mga environmentalists at mga transport sector para magsampa po ng petition for writ of kalikasan sa Supreme Court hinggil dito. Ngayon, bakit po? Kasi isa po sa hindi makapagsalita po dito sa mga nangyayaring anomalous flood control project ay ang ating kalikasan. We see a significant environmental issue that affected the life, health, and property of people in the entire country, not merely cities and provinces, but in the entire country because of the harmful effect nitong mga anomalous flood control project. Attorney. Yung writ of kalikasan po, ito isang remedy created by the Supreme Court. It protects the constitutional right to a balanced and healthful ecology. So, constitutional right po ito. Ngayon, it will provide swift process of addressing serious environmental damage caused by public or private entities and can order the cessation of harmful activities and environmental restoration. Okay. So dito po, makikita po natin yung mga pangalan na nasasangkot, nababanggit dito. Sino mga sangkot? They cause environmental damages na dapat nilang panagutin. Dapat natin panagutin. Kaya meron pong mga criminal cases, may mga investigasyon na nangyayari sa Kongreso, threat of criminal cases by our prosecutorial agencies, maganda po yan. Pero as lawyers, we adhere to the call of the integrated bar of the Philippines na dapat ay meron tayong gawin. We should not be fence-sitter dito. Okay. At nakita po natin na isa pong malaking epekto nito ay yung ating sa environment o kalikasan. Kaya ito po ang tututukan namin. And dito po, meron po kasing holistic remedy na pwede mangyari kapag inorderan ng Supreme Court ang mga tao, mga ahensya na pag nag-grant yung relief na mag-issue ng isang temporary
protection of the environment, and harmful activities. Natigil kayong lahat. Okay. Yan mga mga Attorney. anomalous project, mga ghost project. Oo. Ito lang, Sir Angel, ha? Pero Kung hindi po nangyari ito, kung hindi po ito na sa tulong din ng media lumabas, no, yung ganitong kalaking pinsalang dulot ng mga anomalous project, meron na tayong nakaabang dun sa 2026 budget na billion na naman para sa flood control. Imagine kung taon na nangyari ito. Pero walang nangyayari sa lalo lumala pa, no? Okay. So, pinagkakakitaan po nila talaga to. So, they don't really have the interest to solve this problem simply because they don't have a flood control master plan. So, doon po pasok po para magsampa po kami nito. Among other cases na isasampa rin po namin. Okay. Attorney, number one, kasi may mga requirement ang pagsasampa ng para sa rito kalikasan. Number one, yung specific area na maaapektuhan. So, ibig nyo sabihin, buong Pilipinas apektado ho nito, kaya pasok doon sa requirement. Minimum requirement, 3 probinsya, di ba? 3 cities o 3 probinsya. Ay, naku, naputol na. Oo. Sige, intayin na lang ho natin siguro yung magiging nilalaman ng ipapile nilang complaint sa Korte Suprema kaugnay po ng paglabag paghiling ng writ of kalikasan para ho dito sa mga anomalous na mga flood control projects. Ang tanong lang natin sana, sino yung magiging respondent? DPWH? Di ba? Tsaka yung mga contractor? Anyway, intayin ho natin at tingnan din ho natin kung anong magiging aksyon dito ng Korte Suprema. Magandang umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ganun ho siya kapotent na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system at responsable po sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog kahit pinapanumbalik po ang sigla ng ating immunity. Ayan ha. Bukod dyan, nakatutulong po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang disposisyon natin sa kinabukasan. Nagkakaroon tayo ng panibagong sigla upang malabanan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Ayan ha. Siyempre, pagka malakas ang ating immunity, iba ho ang dating ng ating katawan, ng ating sistema. No, ha? Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Para sa mga katanungan pa ho ninyo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, 0931-033-2871. Ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug, at Curamed. At ito pang magandang balita ha, kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa ng free 100 peso Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981 series of 2025. Mahalagang paalalang ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan muna natin si Attorney Ariel Linton. Attorney, ang tanong ko lang sinong magiging respondent dito po sa inyong papile na writ of kalikasan? DPWH. Yung pong mga government agencies, DPWH po, isa na po dyan. Of course, Congress, no, ang Senado at House, ang mga contractors po na nababanggit po nga dito. And yun pong mga iba pa pong mga ahensya na ang kanila pong ang kanilang mandate is to protect
the environment. Teka muna, paano nasama ang Congress? Kasi po, sila po ang nag-aano yan eh. Nagbabudget ng sila. They're the first, ika nga. They, sa ating pong mga naririnig sa investigasyon, meron insertion, no? Sa national budget. Okay. Isa na nagfi-finance dito sa mga flood control project. Ang nangyayari ay pondo lang sila ng pondo. Wala naman nangyayaring proyekto. Meron man nangyari sa standard. So, kung ito ay kanila pong natrabaho na, kasi as I said kanina, ay taon-taon na meron pong pondo dito. Pero wala naman nangyayari, palala ng palala. So, tila ba parang sinasadya na lang, no? And it creates an economic imbalance, no? Dahil nga dati pag umuulan hindi naman ganoon ang epekto sa Metro Manila. Ngayon kahit na hindi binaba, no? Dati binabaha ngayon. Sabi nga ni Congressman Ungab, di ba? Noong 2024 walang pondo para sa flood control, sa 2025 naman binawasan ng 67%. Sige. So this afternoon ninyo ipapile attorney, ano? Alauna po. Alauna. Marami pong petitioners dito. Mga transport group, mga environmentalists. So, we will file this 1 o'clock today. Sige. Abangan namin. Attorney Inton, maraming salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat. Si Attorney Ariel Inton, ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Maganda umaga, Pilipinas! Si Maine Mendoza, muling ipinagtanggol ang asawang si Congressman Arjo Atayde. Yaman pala ng mag-asawang to, ano ha? Laki ng bahay at merong yate. Anyway, artista naman yan. Alamin natin na detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Muling nag-emote si Maine Mendoza sa kanyang Facebook account para ipagtanggol ang kanyang asawang si Congressman Arjo Atayde. Mahabang ipinost na iyon na manilinaw nitong lahat na gastos nila kagaya ng mga biyahe at iba pa mga ginagawa nila ay mula raw sa pinaghirapan nila sa trabaho. Diretsahang sinabi ni Maine na may kaya sila ang kanilang pamilya pero hindi yun galing sa pera ng taong bayan. Hindi raw nila maatim na gawin iyon lalo na ang kanyang asawa. May mga larawan na kasama pa ang mga involved sa mga investigasyon kagaya ng mag-asawang Diskaya pero hindi raw dapat husgahan dahil lamang sa litrato. Iba raw ang narrative na ipinapalabas ng larawan. Kilala raw ni Maine ang kanyang asawa at alam daw niyang nagtatrabaho ito ng tapat sa kanyang distrito. Pero ang sabi pa ni Maine, and if Arjo ever did anything dishonest, if he were truly guilty, I certainly wouldn't defend him and cover for him. Accuse him of other things if you wish, but not of stealing from people. That is one line he has never crossed and never will. End of quote. As of last night ay halos 70,000 na ang nag-like sa FB post na yon ni Maine. May mahigit 5,000 nag-comment at mahigit 3,000 ang nag-share. Karamihan sa mga nag-komento ay tila ayaw nila maniwala sa mga sinabi ni Maine. Ganun daw talagang asawa, maninindigan sa taong mahal nila. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Huwebes tayo ngayon sa mga nakakalimot, September 11, 2025. Umiinit po ang mga usapin tungkol po sa flood control. Nagbabangayan magkabilang panig ho ng legislatura natin. Mga
Mga senador at mga kongresista nagbabangayan. Yung mga dating magkaibigan, district engineer at assistant district engineer, nagbabangayan. Lahat sila nagbabangayan. Nako, makikisabay pa itong panibagong bagyo, panibagong sama ng panahon. Tingnan natin kung tutuloy po yung LPA para maging isang ganap na bagyo. Kasama na natin si Lori de la Cruz mula sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Good morning po, sir, at sa lahat po na ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay nalusaw na po yung LPA na minomonitor natin sa loob ng PAR. Pero meron pa rin cloud clusters sa labas ng ating area of responsibility over the eastern section ng ating PAR at possible po ito mabuo bilang isang bagyo sa mga susunod na oras at nakikita natin sa outlook possible by weekend ay mabuo ito bilang isang bagyo kaya patuloy po tayo mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa. Sa ngayon, easterlies na nakaka-apekto sa bansa, nagdudulot ito ng mga pagulan sa Bicol Region, Aurora, Quezon, Marinduque. But for Metro Manila at titirang bahagi ng ating bansa ay bahagya maulap hanggang sa maulap lang ang papawirin at may chance lamang po ng mga manakanakang pagulan anytime of the day. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, wala natang gale warning? So far, wala po. Wala, okay. Pero yung LPA na malaki ang chance ng maging bagyo, saan tumbok niya, Mindanao? Sa ngayon po kasi, sir, cloud cluster pa lang po cloud ito cluster. at possible po siya maging LPA in the coming days. Pero sa ngayon, nakikita po natin pwedeng lumapit ito around the eastern section of Mindanao and Visayas. Pero dahil medyo may kalayuan pa at hindi pa nga po siya totally LPA, ay may uncertainty pa po ito. So, Pero ano po pwedeng magpalusaw sa kanya? Ano yung mga elementong pwedeng magpahina dito? Kapag mataas po yung tinatawag nating vertical wind shear, yun po yung pagkakaiba ng mga direksyon ng hangin sa iba-ibang level ng atmosfera. Kaya lang, malabo yata yun ngayon dahil habagat season tayo. Yeah. Nako, oo siya. Sige. Sana nga po, yung mga natitirang flood control, gumana, ha? Ma'am Lori, thank you. Magandang umaga. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At sa kabila po ng mga nangyayari sa ating kapaligiran, dapat pa rin may mga bagay pa rin tayong dapat ipagpasalamat. Dapat, kasi hindi naman lahat ng mga problemang gawa nitong mga flood control issue na ito, dapat na maka-apekto sa ating masayang pamumuhay. Kita natin yung kaguluhan sa Indonesia, sa Nepal, idamay natin sila sa ating mga dasal. At huwag natin kalilimutang ngumiti. Ayan, Kahapon po ang tanong ko, sino nga ba ang mas masungit? Sino nga ba ang mas bugnutin? Sino nga ba ang ayaw ngumiti? Ayan, Alam ba ninyo na ang mga baby pala, ang mga sanggol, ngumingiti ng 400 times kada araw. Kaya di ba pag nakakita tayo ng baby, di ba? Tuwan-tuwa tayo kasi natatangay tayo nung kanilang magandang smile, yung kanilang masarap na pagngiti. Ayan, 400 times ang bata kung ngumiti. Bakit? Wala pa ho siyang nararamdamang mga problema. Di ba? Walang problema ang mga bata. Kaya, siyempre, kayang-kaya nilang ngumiti ng ngumiti. Ayan, Ang baby naman, siyempre, nagre-reklamo lang naman yan pagkagutom o may nararamdamang hindi maganda. Ayan, Pero, alam ba ninyo na ang mga babae ay 62 times a day kung ngumiti? Mas marami palang time na gumingiti ang mga babae. Samantalang ang mga lalaki, on the average, 8 times lang. Ayan. Pero hindi naman nangangahulugan na pag hindi palang ngiti ang lalaki, bugnutin siya o masungit. Baka iniisip niya lang na kapag nakita niya kanya misis na girlfriend na nakangiti, malamang mahihingin ito. Kaya uunahan niya na kaagad. Kunwari, mainit ulo. Para hindi siya ma-approach. Baka ganun lang. Ito naman, wala ho naman scientific basis yan. Sa pantaha ko lang, Kasi kwento sa amin ni Ray Taladro, ganyan daw talaga. Di ba? Pagka lalapit sa misis mo, nakangiti. Naku, magduda ka na. Ikaw naman, masayahin lang yung misis mo, pagdududahan mo na kagad. Kasi siya, based on experience daw, talagang may kasunod na request yan. Ayan, Hindi kiss, kundi pambili. Ano bang bibilhin? Nauso daw kasing Shopee at saka ang Lazada. Panay order. Ayan, nakangiti na ang mga mister.
Maganda umaga, Pilipinas! Pero samahan nun natin sa pagngiti si Justine De Ramos, ang Section Chief ng Coastal Resources and Foreshore Management Section ng DENR dito po sa National Capital Region. Ano ha? Meron ho silang clean-up drive na gagawin International clean-up campaign ano ho, na pangungunahan po ng DENR. Sir Justine, magandang umaga po sa inyo. Kamusta na po kayo? Magandang umaga, Kuya Angelo Palmones. At magandang umaga din po sa ating lahat ng tagapakinig. Kailan gagawin to? So ito pong clean-up natin ay gagawin sa September 20 ngayong taon po. So ito po ang International Coastal Cleanup. Opo. Oo, International Cleanup, International Coastal Cleanup. Ayan ha. Sabi ko nga, maglilinis tayo ng coastal area. Yung mga tributaries natin, marumi pa rin. Kasama ba yun sa lilinisin natin, Sir Justine? Opo. So, ang ating mga, alam po natin, ang ating mga basura nasa karagatan, hindi po lahat manggagaling yan doon sa ating mga sa tabing dagat. Makaramihan po ito galing sa ating mga kailugan at even galing sa ating mga komunidad. So, ang ating clean up po ay meron po tayo sa mga coastal areas, pero meron din po tayo sa ating mga ilog at kahit sa mga ating mga estero, kahit ang ating po mga LGUs at mga barangay magpa-participate din po dito sa kanilang mga lugar. Ayan yan ay isang uri ho ng paraan para ipakita natin ang ating kabayanihan. Hindi nyo kinakailang magpakabayani at mamatay sa luneta, mabaril sa luneta para maging bayani. Maraming kaparaanan maging bayani ng ating kalikasan. Paano kami sasali sa International Coastal Cleanup, Sir Justine? Opo. So para sa mga clean-up po na i-organize po ng DENR, NCR, so sa ating mga tagapakinig, pumunta lang po kayo sa Facebook page ng DENR National Capital Region. Nandun na po ang ating registration link. Makikita nyo rin po doon ang mga sites kung saan po kayo pwedeng maglinis. So, nandoon po, and kung masyado pong malayo o hindi nyo po marating, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga lokal na pamahalaan. Maaari po silang may mga inorganize na clean-up. Kahit po ang inyong barangay, kung wala po, baka mahikayat natin yung barangay natin na mag-organize din ng clean-up ng araw na ito. Kasi ito pong International Coastal Cleanup dito sa Pilipinas, ginawa na pong Presidential Proclamation. Ito mula po noong 2003 na sinasabi ang September International Coastal Cleanup Month at ang third Saturday ng kada taon kada September ng kada taon ay International Coastal Cleanup Day dito sa Pilipinas. Kaya hinihikayat ang lahat na mag-participate dito. Justin, so far nabawasan ba ang tambak ng basura sa mga coastal area natin? After several efforts sa ginawa natin, paglilinis sa mga tributaries, di ba? Lalong-lalo na yung pag-control sa mga disposal sites, nagpatupad din rin tayo ng recycling, waste segregation. Ang daming mga programang sinakatuparan Bumaba ba ang tambak ng basura na napupunta sa ating mga dagat, sa ating mga coastal area? Ang isang malungkot ay marami pa rin tayong nakukuha na basura dito sa ating mga coastal sites. So kami sa DENR, ang paglilinis naman namin ay hindi every coastal cleanup day lang. Ito po ay araw-araw, and yung volume po marami pa rin po na basura, at alam ko ito rin po yung isa na nagiging cause pa rin ng ating mga pagbaha. Pero pangunahing basura, plastic pa rin, Plastic pa rin po. Sa kabila tinatawag natin single-use plastic. Pero ang dami ng mga LGU kasi dito sa National Capital Region, yung pinagbabawal na yung single use, ang alam ko din ang MMDA may mga programang ini-implement ng kahilintulad nun. Pero ang tindi pa rin ang problema, alam mo ninyo, yung mga microplastic na yan, pagka nalunok yan ng isda yan, kasama yan sa kakainin nyo. Kasama yan sa mga pollutants na pinapasok ho natin sa ating katawan. Kaya maging bahagi ho tayo nito pong effort na ito. At hindi lamang sana tuwing Coastal Cleanup Day, kundi
para bang gawin nating mindset na sana ang pagtatapon natin ng basura ay maging responsable. Ayan, ha? Ano ang po pwedeng gawin? Anong pwedeng dalhin? Baka kung hindi kayo gustong maglinis, baka magdala kayo ng merienda. Ano ba yan? Pwede natin gawin. Hindi naman kinakailangan talagang lumublubo kayo doon sa mga coastal area natin para lamang maging bahagi nito. Pwede kayong tumulong sa iba pang mga kaparaanan. Ano-ano yung mga sites ang lilinisin, Justin? Opo, so dito po sa Metro Manila, meron po tayong 10 sites na inorganize ng DENR. So ang 10 sites pong iyon ay ang SM by the Bay sa Pasay City, ang Las Piñas Parañaque Wetland Park, ang sa Baseco Beach sa Manila, sa Tanza, Navotas City, sa Manila Bay Dolomite Beach, and sa coastal area po ng Barangay Bagong Bayan sa Navotas City din po, Tulyahan River sa Barangay San Bartolome, Quezon City, Pasig River sa may Barangay 836 sa Pandacan, Manila, at portion din po ng Manila Bay sa may malapit po sa may Asiana and sa Bakit wala sa may bandang Valenzuela? Doon sa may BBB. Walang activity doon. Sa may BBB, sa may Valenzuela. Marulas. Sa may Bulacan. Hindi, sa may Marulas sa Valenzuela. Sa may Marulas. Sa Valenzuela. Wala. Siguro, baka meron po ang ating lokal naman po ang LGU. Pwede po mag-organize doon. Kasi dati, pagka malakas ang ulan, naipon yung tubig, naipon yung mga basura na nanggagaling sa bandang Quezon City, bandang Marikina, natangay dyan sa may bandang Tulyahan River, pwede kang mag-ala-Jesus Lalakad ka sa ibabaw ng ilog. Yun nga lang, nakatungtong ka sa tumpok ng mga basura, di ba? Anyway, Justin, again, nasa inyong pagkakataon, ulit yung ating panawagan sa ating mga kababayan sa pagiging bahagi dito po sa International Coastal Cleanup. Opo, maging kabahagi po tayo ng International Coastal Cleanup. Ito pong darating na September 20, 2025. So, pumunta po tayo sa Facebook page ng DENR-NCR. Nandoon po ang ating registration at nandoon din po ang mga detalye ng ito po mga sites, ano po mga dadalhin, ano po ang gagawin. So kung first time nyo po, makikita nyo po doon ang ating mga detalye para po makapag-participate po kayo. And kung hindi po kayo makakapag-participate doon po sa mismong araw, pwede rin po kayong kumontak sa amin kung gusto nyo po magkaroon ng mga coastal cleanup activities para po sa inyong pamilya, sa inyong grupo. Punta lang po kayo sa Facebook page namin, i-message nyo lang din po kami. Thank you, Justin. Maraming salamat. Magandang umaga. Good luck dito sa ating undertaking. At again, pakiusap natin sa ating mga kababayan, gawin nating conscious effort ang paglilinis ng kapaligiran, hindi lamang po ang ating mga katubigan. Kasi alam ho ninyo, mas malawak pa ho yung coastal area natin kaysa sa Amerika Di ba? Pero dito sa atin, hindi natin masyado napapakinabangan ng tubig dagat natin kasi nga po, tambak ng basura. Matindi yung mga basurang ikinakalat ho natin. Kaya sana ho, maging bahagi tayo dito September 20 sa International Cleanup Day para po sa Manila Bay. Dito po yan sa National Capital Region. Justin, thank you. Magandang umaga. Magandang umaga din po. Si Justin De Ramos mula po sa Coastal Resources and Portion Management Section ng DENR-NCR. Magandang umaga, Pilipinas! Huwag din natin kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo pagka tayo makikilahok sa coastal cleanup. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol. Yan po ay specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay din po yan sa mga households. Pwede ho nating bitbitin yan sa coastal cleanup sa September 20. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
5:19. Pilipinas. Oras mo na 23 makalipas ang alas 5 ng umaga. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May buntag sa matig paminaw nato riyan sa Sugbo. May buntag sa matig paminaw nato riyan sa Davao. Pero hindi ho dyan nagpunta si Sherwin Alparo. Nasa Barangay Malinta ito sa Valenzuela. Ha? Sa mga taga Barangay Malinta, Valenzuela, lakasan nyo na yung radyo, telebisyon. Nag-iikot dyan ang gwapo. Ang gwapo naman talaga. Gwapong si Sherwin Alparo. Pagka nagbibigay ng pera, gwapo yan. Di ba? Sabi nga ng mga misis, pag nag-aabot ng pangsweldo si mister, lalong-lalo na, malapit ang sweldo. Ang pogi mo ngayon. Maganda umaga, Pilipinas. Kinabukasan, pangit na uli. 57.2 million pesos na lang flood control project sa Davao de Oro. Naku, gumuho. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May butag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, isa na namang flood control project na ipinatupad ng kontrobersyal na Legacy Construction Corporation ang gumuho sa nabunturan ayon sa Philippine Anti-Corruption SAR o PACC. Ayon sa PACC, bumigay ang 60-metrong bahagi ng flood control project sa Pagtulian River sa Barangay Bukal, Nabunturan, Davao de Oro. Kahit na nakompleto ito noong 2023 at nakakuha pa ng very satisfactory rating ng 92.66% mula sa DPWH. Sa kabila ng positibong evaluation, natuklasan ng field validation ang mga bitak na kalitaw na bakal at sirang slabs. Nababahala ang mga residente na kung hindi agad maaksyonan, maaaring madamay ang mesmong Bukal Bridge at malagay sa peligro ang mga tumatawid dito. Agad na nagsimula ang Double J Construction ng pagkukumpuni. Ngunit giit ng PECC, dapat sagutin ng kontraktor ang lahat ng gastos at tiyaking mahigpit na mabantayan ng DPWH. Ayon kay PECC Chairman Lucio Luis Sinisa, ito hindi lamang pagbagsak ng konkretong istruktura, ito ay pagbagsak ng tiwala ng publiko. Nanawagan din siya na full technical audit, contractor accountability, community protection at independent oversight mula sa COA at DPWH. Dagdag pa ng PECC, ang proyektong ito ay patunay na mahina at kulang sa malasakit na implementasyon ay maaaring magdulot ng panganib at pagkasayang ng pundo ng taong bayan. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jun Suter. Legacy na naman. Di ba yung may-ari nito yung si Abilido ba yun? O yung maganda daw misis niya. Ayan. Kinundi na ni Ako Bicol Party Representative Elisaldo Co si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pagkaladkad sa kanyang pangalan sa flood control project scandal na nagdulot ng pagduluda sa pagiging patas ng investigasyon na hindi pa man lang nagsisimula. Ayon kay Ko, nasorpresa siya nang marinig si Magalong na binabanggit ang kanyang pangalan sa media kaugnay ng irregularidad sa mga proyekto sa baha nang hindi man lamang sinasabi kung ano ang kanyang nagawa. Muli ring itinanggi ni Congressman Saldi Co ang alegasyon ni Magalong na sangkot siya sa korupsyon na may kinalaman sa flood control project at handa niya itong sagutin sa appropriate body kung ibibigay ang specific na paglabag na kanyang ginawa. Kinikestyon din ito ang posibleng pagsama kay Magalong sa bubuing Independent Commission dahil baka hindi maging fair ang investigasyon dahil ngayon pa lamang pinapako na sa krus ng alkalde ang mga akusasyon na ibinasi lamang sa rumors at hearsay. Bukod kay Mayor Magalong, si dating Secretary Babe Singson kasama po dun sa bubuing Independent Commission. Inisusa naman ni Deputy Speaker Janet Garin ng Iloilo ang kontraktor na si Pacifico Carly Discaya II tungkol sa kinita ng pagmamayari nitong construction firm na mula sa halos wala bago ang 2016 umabot sa bilyon-bilyong piso sa ilalim ng administrasyon Duterte. Ang mag-asawang Diskaya, may-ari ng St. Timothy Construction at iba pang mga construction company ay nasasangkot sa mga questionabling proyekto ng Department of Public Works and Highways na ngayon ay nasa sentro ng House Infra Committee investigation.
Sa pagdinig sa Kongreso, sinabi ni Garin, ang biglaang paglaki ng kita ng kumpanyang pagmamayari ng mga diskaya ay kaduda-duda. Inisusa ni Garin si Curly kaugnay ng financial statement ng kanilang kumpanya na isinamite naman sa Securities and Exchange Commission. Ipinapakita sa dokumento na ang kumpanyang konektado sa mga diskaya ay nagulat ng zero na kita noong 2014, 2015 at 99.25 million pesos lamang noong 2016. Pero noong 2017, tumaas ang kita nito sa 1.034 billion pesos o 942% na pagtaas kumpara noong nakaraang taon. Maganda umaga, Pilipinas! Kahilingan ng mag-asawang diskaya na mapasailalim sa Witness Protection Program tinabla ni Senator Tito Soto. Detalye ng balita mula kay Raymond Paz, Aris 28. Raymond, good morning. Tablado kay Senate President Vicente Tito Soto III ang kahilingan ng mag-asawang Cesara at Pacifico Diskaya na sila ay mapasailalim sa Witness Protection Program. Ayon kay Soto, hindi pwedeng makakuha sila ng proteksyon ng gobyerno pero ang dami nilang nakuha ang pera ng bayan. Unfair umano ito sa ating mga kababayan. Ang kailangan para maging state witness ay ibalik ang ninakaw at magsabi ng totoo. Iba umano ang sinabi ng mga diskaya sa Senado, iba din ang sinabi sa House of Representatives. Gaya daw ng sinabi ni Mayor Vico Soto, sila'y mga sinungaling at hindi ganun kadali ang hiling nila. Una nito'y sumulat si Senator Rodante Marcoleta bilang dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kay Justice Secretary Boying Rimulya na ikonsidera ang pagsailalim sa Witness Protection Program sa mga diskaya dahil sa banta sa kanilang buhay, ngunit hindi nilagdaan ni Senate President Tito Soto. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Mamalengke muna tayo. Presyo ng gulay sa Sangandaan Market sa Caloocan. Naku yan, good news, bumababa. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Paipo, taga-Kuwing Angel, masarap mamili ngayon dahil yung gulay na paborito nga bilhin, lalo na yung mga na-high blood na. Abay, napakalaki nga binaba ko yung gel kumpara nitong mga nakarang araw. Yung ampalaya na pumapatak pa ng 120. Bumaba na ito ng 80 pesos bawat kilo. Yung kalabasang naging 100 sa loob ng 2 linggo. Umabot na lamang ngayon ng 40 pesos bawat kilo. Ang kamatis naman, yun ang medyo tumaas. Dahil bumaba na ng 30 pesos. Kahapon ay 180, ngayon ay 150. Ang labanos, 100. Ang talong ko yung gel, meron na 50 pesos. Merong pinakamatas dito yung 80 pesos. Ang luya naman ay bumaba na rin ng 30 pesos. Wala sa 180, ngayon ay 150. Habang ang sibuyas, 10 pesos binaba, 150 bawat kilo. Yung bawang, ito naman yung bagyang tumaas ng 30 dahil nasa 180. Ang sayote ay 100 pesos pa rin. Yung repolyo naman na halos 230 bawat kilo. Itong mga nakarang 2 linggo ko Angel, bumaba na ito ngayon ng 80 pesos. Ang carrots ay 230. Medyo na natili yung kanyang presyo. Ang pechay bagyo, 80 pesos. Habang yung Tagalog, 100 pesos. Yung patatas, ang natiling 150 pa rin yung bawat kilo. Yung siling laboy o Angel, nasa 700 pesos pa rin. Yung panigang, ito yung bumulusok yung presyo. Nasa 200 pesos na lang bawat kilo, wala sa dating 350. Ang bagyo beans, nasa 140. Ang broccoli imported ko Angel, ay 300 pesos pa rin. Habang yung makopa, yung siling makopa, ito yung medyo tumas, nasa 600 bawat kilo. Yung siling, itong saging na latanda naman sa mga prutas, abay bumaba konti ito ng 10 piso dahil nasa 50 hanggang 60 na lang. Yung latondan ay, itong lakatan ay 90 pesos pa rin. Sa presyo ng mga pakwan ay merong 80 bawat piraso, ang mangga 80 bawat kilo, ang melon naman 80 bawat isang piraso malaki. Sa presyo ng karne, ito yung medyo okay pa rin ko dyan dahil nasa 200 yung manok hanggang 210 bawat kilo, sa baka 450 pa rin, sa baboy 350 yung bawat kilo. Sa pork chop 350, ang giniling 350, pata ulihan at unahan ay 320.
Ang liempo, 380 bawat kilo. Sa kambing, 500 pesos pa rin yung bawat kilo. Sa presyo ng isda, mataas-taas pa rin dahil itong bangos at galunggong parehas na 320 yung pinakamataas, habang itong yellowfin ay 240. Sa tilapia, 70 hanggang 120. Yung plapla, yung pinakamalaki na galing ng Batangas, ay 140. Sa bisogo, 240. Ang lapu-lapu, 240. Ang salay-salay, 250 yung bawat kilo. Sa presyo ng bigas, mag-umpisa pa rin sa 40 pesos hanggang 80 pesos. Yung malagkit, 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Mula pa rin dito sa Secondary Market sa Caloocan, Aris 23. Edwin Duque nagulat sa Disa Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas. Mayor, ingat po kayo, ha? At syempre, batiin na rin natin si Ambassador Harry Angping, ha? Good morning. Si Justice Energito ng Sandigan Bayan, Justice Max De Leon, si Justice Raul Villanueva, lalong-lalo na si Mami Sally niya, ha? At saka si Justice Alexander Gesmundo. Magandang umaga din po sa mga justices natin, dyan po sa CA Cebu at CA Cagayan de Oro. Ingat po kayo, ha? Ayan, good morning. Siyempre, huwag natin kalimutan yung ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California, ha? Ingat po kayo, Tita Linda, Tita Cora, Tita Lloyds, Boss Manny, Sir Art, and the Debonair, June Yambangua. Magandang umaga, Pilipinas! NAIA magkakaroon ng bagong dedicated power substation sa Disyembre 2026. Tagal naman yan. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Asahan ang matatag na power supply sa Ninoy Aquino International Airport sa susunod na taon. Ayon sa NAIA Infra Corporation, magkakaroon na ng bagong dedicated substation ng paliparan at ikakabit na ito sa grid simula December ng susunod na taon. Ngayon daw kasi ang dapat na substation na dedicated lamang sa NAIA, doon na rin nagtatap ang ilang casino, hotel at condo na itinayo malapit sa Terminal 3 ng airport. Sabi ng NNIC, itong dahilan ng kapansin-pansing power fluctuation sa NAIA na nagtulak sa San Miguel Corporation na agad makipag-ugnayan sa Meralco para sa pagtatayo ng dedicated substation. Pero sa ngayon, fully backup naman daw sa mga genset ang Terminal 1 at 2, kaya hindi na nagkakaroon ng problema sa kuryente. Pero sa Terminal 3 naman, 30% pa lamang ang may backup ng mga genset o ng mga genset. Umorder na rin daw sila ng tinatawag na UPS sa Huawei na inaasahang darating bago mag-Oktubre ngayong taon. Agad na nag-ooperate ang UPS sa oras na magkaroon ng power failure o fluctuation. Sabi ng NNIC, dahil matagal na yung mga power lines sa NAIA, nagkakaroon ng mga scheduled power interruption para sa maintenance. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Oras sa buong kapuluan, 36 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan, 42 makalipas ang alas 5 na umaga. Kung magpapasalubong ho kayo ng tsokolate, huwag na yung imported, ha? Meron tayong tangerine chocolate. Yan po yung produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dito po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po nito, Cora Helentan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ayan, ha? Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. At sabi nga po ng Dr. Helentin, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Alam ba ninyo na yung tangerine chocolate may mahigit 10 variants ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya talagang ito 100% gawang atin. Ito ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka sa lalawigan po ng Quezon. Sabi po ni Dr. Helentan, ito po ay gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helentan, atin sanang tangkilikin. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas promo. Alamin na ang location ng ating roaming team. Ala. Ang bilis namang manghuli ni Sherwin. May huli na kagad. Sherwin, good morning. Sherwin. Nawawala si Sherwin. Nahuli natin dito sa Mabanoda Terminal na malakas ang nakatutok sa DZRH. Itong kainan na to sa kanto mismo ng terminal ng Malinta
Malinta, Valenzuela, Novaliches, Sakayan. Ito yung sakayan ng Novaliches Bayan. Bagbagin. Yan, yung mga biyaheng Bagbagin, biyaheng Novaliches Bayan. Dito yan. Yung kanyang tindahan dito sa kanto. Laki mo naka-DJRH pala pag umaga. Pangalan niyo po, ate? Rhea Castro po. Ate Rhea, palagi ka nakatulong sa DJRH. Po. Yes po. Sino po mga announcer pag umaga? Si Angelo Palmones po. Angelo Palmones, dahil si Kuya Angel Palmones ang paborito mayroon kang 1,000 pesos. Thank you po. Thank you po, sir. At syempre, dahil gusto mong makinig sa DZRH, meron ka DZRH Grocery, DZRH na yung magdabigas, DZRH T-shirt, at ang DZRH Rolls Royce Umbrella. Di mo na kailangan bumili ng Rolls Royce, meron ka na kagad payong, di ba? Thank you po, DZRH. Thank you po, Sir Angelo Palmones po. Di ba, ka-level mo kagad sila, Madam Sara. Thank you po. Ayan, ayaw talaga. Ayaw na kay Madam Sara. Ayoko maging contractor. Okay na ako dito sa pagtitinda. Ayan, maging tindera lang daw, wag na maging contractor. Ayan. Ayan, tumakayos mo na lang ng 1,000 pesos. Bakit tumutong sa DZRH? Sherwin. Hindi mo naman yung mga kasama mo rito o yung mga taga-terminal. Binabati ko po yung mga kapitbahay, mga taga-terminal, mga drivers. Mabanaw the terminal po. Magandang araw, magandang umaga. Ayan. Ate, suplada naman yung ate. Kapit-bahay kita, taga-Karuhatan lang ako eh. Karuhatan po. Malinta po kami dito sa may, biyaheng Novaliches. Ako terminal lang. Taga San Francisco Street ako eh. Alam mo yung San Francisco, di ba? Apo. Yung corner Paxton. Siguro nagpunta ka na rin ng Paxton dati. Hindi kasi may tindahan doon, may Paxton Hotel. Paborito ni Sherwin Alvaro 'yun eh. Yung Paxton Hotel, yung kanto ng San Francisco at saka ng anong tawag dito, yung main road, di ba? Pumupunta doon si Sherwin. Pumupunta si Sherwin doon kasi meron pandisalan. Ayan. Okay po. Hindi alam ni Sherwin, Bisita kayo dito, sir. Sa Malintaan. Sige, ingat kayo dyan, ha? Hindi kitang pansit sa mga ulam dito. Hindi na ba kayo lumulubog dyan? Hindi na kayo binabaha dyan? Hindi po, sir. Hindi po. Sa may kabila lang po. Sa may kabila. Hindi naman po nilulubog. Sabagay, pero dumadaan ka ng Marulas. Sa Marulas, madalas lubog eh. Di ba? Opo, sa Marulas. Sa may BBB. Dito lang sa kabila. Sige, bigyan mo na kay Sherwin. Hindi niya alam na pinagchismisan natin siya. Okay, thank you. Ayan. Ako, Kuya Angel, dito ka lang talaga sa terminal na ito makakakita na nag-attendance. Asan yung attendance mo, Kuya? Plaka ba? May nag-attendance bago sumakay ng jeep. Dito pa rin sa Sherwin. Sherwin. Sabi ko kanina kay ate, kay ate dati, madalas ka doon sa may Paxton. Alam mo yung Paxton, di ba? Ikaw kaya, baka ikaw madalas doon. Hindi, napapadaan kasi taga tawag dito, San Francisco Street ako eh. Taga San Francisco Street, may bahay kami doon, bahay ng lola ko. Diyan sa may San Francisco. Doon kita nakikita sa may Paxton dati. Bumibili ko pandesal. Ayan, alam na minamadaling araw yung mga tao. Alam na mga taga Valenzuela pag sinabi Paxton. Alam mo bakit? Kaya nga. Alam mo bakit? Kwento sa akin diyan ni Ray Taladro, sabi niya, ayoko doon, marami surot. Pag uwi mo may baong ka na. Alam mo. Sige. Okay, thank you. Thank you, Sherwin. Manalo ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka na susunod natin winner sa DZRH Malacash from ice number 6. Sherwin Alvaro DZRH. Sa Pilipinas. Sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash Promo! Ayan, teka, lubusin natin. Sabi ni Ray, hindi ko ba naibigay? 18,000 ngayon, ha? 18,000 ang premyo ng Mahiwagang Tunog. Mahiwagang Tunog! Ayan.
So habang naliligo kayo gamit ang Shield Bath Soap, ano ang ating mahiwagang tunog na ginagamit kadalasan sa mga panggamutan? Pwede rin sa bahay. Ginagamit yan ng ating mga medical practitioners. Ano ha? Ipapadala po nyo yung masagot sa 0919-282-6485. Ulitin natin ha. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot na online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. 18,000 ha? 18,000 piso po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ayan. Ha? Hulaan nyo, galingan nyo na. Actually, nahulaan na yung item number 1 at saka yung item number 2. Oo, magkaibang tao nga lang. Maganda umaga, Pilipinas! Bahay pinasok ng riding in tandem, magkapatid na babae pinagbabaril. Sus, may ginoong buhay ito. Ano bang nangyayari sa kapaligiran natin? Ha? Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Kuya Angel, dead on the spot ang magkapatid na babae. Isa rito'y buntis matapos na pagbabarilin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Barangay Gulod, sa Novaliches, Quezon City, dakong alas 9 kagabi. Kinilala ang mga biktima na sina Angela Padilla, 36 anyos na 4 na buwang buntis. At ang nakababata nitong kapatid na si Jennifer Garcia, 34 anyos, sugatan at nagtamo rin ng tama sa paa at balikat. Ang isa pang babae na kaibigan ni Jennifer, lumalabas sa inisyal na pagsisiyasat ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD na nagkukwentuhan ng 3 babae nang biglang pumasok at walang haba silang paputukan ng 2 lalaki na pawang nakasuot ng jacket at helmet. Wala pang nai-establish na motibo ang mga otoridad kung anong maring dahilan ng pamamaril. Na-recover ng pulisya sa loob ng bahay ang 6 na basyo ng bala mula sa 9mm at caliber 45. Nangangalat na ngayon ang QCPD Sido ng mga kuha ng CCTV sa mga lugar na posibleng dinaanan ng mga sospek. Pag-alaman ng pulisya ay pinarada ng 2 sospek ang sinaktan nilang motorsiklo at naglakad patungo sa target ng bahay ng magkapatid na babae. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, nasa Pilipinas, nasa Pilipinas. Maraming salamat, Bal. Samantala, top most wanted person sa kasong panggagahasa at 2 pang wanted person sa Bataan. Arestado naman sa mga operasyon ng PNP. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Sa pinigting na kampanya laban sa kriminalidad, matagumpay na naaresto ng Bataan Police Provincial OP sa pamumuno ni Police Colonel Marte Salvadora, Provincial Director, ang top 10 most wanted person sa kasong rape sa municipal level sa isinagawang manhunt operation ng Balanga City Police Station sa Barangay Camacho, Balanga City, Bataan. Bukod dito, naaresto rin ng Balanga City Police Station ang wanted person sa kasong istapa sa Barangay Bagong Bayan, Balanga City. Samantala, isa pang wanted person ang nasa kote ng Limay Municipal Police Station sa kasong paglabag sa batas pambansa bilang 22 o bouncing check law sa Barangay Town Site ni Bataan. Tiniyak naman ng Bataan PNP ang patuloy na paghahatid ng hustisya alinsunod sa direktiba ni Police Brigade General Ponce Rogelio Piñones Jr., Regional Director ng Pro3, at sa pamumuno ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Acting Chief ng PNP. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabake kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga, 552, ikatlong nationwide simultaneous earthquake drill para sa 2025. Nakakasana mamayang hapon. Detalye po ibibigay sa atin, Angel, para sa RH52. Angel. Magandang umaga, Kuya Angel. Kasado na nga ngayong Webes, September 11, ang ikatlong nationwide simultaneous earthquake drill para ngayong 2025. Isasagawang ceremonial pressing of the button sa Camp Aguinaldo sa Quezon City mamayang alas 3 na hapon, pero hudyat ito ng sabayang duck cover and hold na iba't ibang government offices sa buong kapuluan. Ayon sa NDRRMC, tututok ang aktibidad sa kahandaan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang kaukulang tanggapan ng pamahalaan sakaling mangyari ang The Big One. Tumutukoy ito sa magnitude 7.2 na pag-uga ng West Valley Fault na tumatagos sa Metro Manila hanggang sa Central Luzon at Calabarzon. Pagtapos ng drill, magsasagawa naman ng full-scale exercise ng MDRMC sa 525th Engineering Combat Battalion Training Area sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Pangungunahan ito ni Defense Secretary Gilbert Chidoro bilang MDRMC head at iba pang opisyal gaya ni DOST Secretary Renato Solidum. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Ujel. Oy, nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkakarinkles na ba? Humihinga na ba ang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaflex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB, pampalakas naman ho yan ng muscles, at saka yung glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya pa nating bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na. With proper diet and exercise, hanapin ang Ultaflex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaflex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-aces ng umaga. Uyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na lamang bago mag-aces ng umaga. Undocumented. Wala pong dokumento ang 12 luxury cars na pagmamay-ari ng kontrobersyal na mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nako! Base po sa findings ng Bureau of Customs, mahigit sa 100 milyong piso ang halaga ng 12 luxury vehicles na nasa custody na ngayon ng ahensya. Sa inisyal na investigasyon, walang import entry ang mga sasakyan. Inaalam na rin ng BOC kung ano pang mga dokumento ang isinumite ng Diskaya sa Land Transportation Office upang mairehistro ang kanilang mga sasakyan. Pero lumalabas po sa mga findings na ito nga pong mga luxury vehicles ng mga Diskaya ay smuggled. Ayan na. Nako. Dumadami, pumapatong po ang mga atraso ng pamilya Diskaya. Tapos gusto nyo maging state witness, ha? Disiplinahin ang mga opisyal ng DPWH na nagsusulisit ng infrastructure project mula sa mga mababatas para mapasok sa National Expenditure Program o NEP. Ito naman ang giniit ni Senator Panfilo Lacson matapos ipakita ang screenshot ng text message ni Undersecretary Maria Catalina Cabral sa staff ni Senator Tito Soto para magsulisit ng proyekto. Punto ng senador, nagsisinungaling si Jose Cabral nang itanggi ang akusasyon laban sa kanya at nakausap na rin ni Senator Lacson si Secretary Vince Dizon kaugnay ng pagkakasangkot ng Undersecretary. Was actually lying through her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa NEP, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. And with that, papaalam na ho tayo. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Mas epektibong flood control program po yan, ha? Uwi Angel po si Angelo Palmones. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Ernest Hemingway. Ang sabi niya po, an intelligent man is sometimes forced to drink. Is sometimes forced to be drunk pala. To spend time with his fools. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ano ang dambuhalang balita ni Kato Nying? Ayan, ha? Lahat na excited dito, Kato Nying, ha? Abangan sa 2x2. Aces Balita, ang susunod sa ilang saglit. Aces na ng umaga.